Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Kasama naman natin ngayon si Vima del Prado. Humingi siya ng ayuda na mabawi ang kanyang pera na inihulog sa EduPlans Philippines Incorporated para sa kinuha niyang educational plan. 2016 nang maglabas ng order ang Insurance Commission ng direktiba ng mga babayarang plan holder ng EduPlans Philippines. Pero ang reklamo ni Vima, hindi man lang daw siya nakatanggap ng sulat tungkol dito at nang subukan niya makipag-ugnayan sa opisina ng Edu Philippines ay hindi naman daw siya sinagot o pinansin. Magandang hapon po, Ma'am Vima. Magandang hapon po. Ano po ang naging usapan ninyo ng EduPlans? Bali, ang sabi niya sa akin, nung huling tawag ko, dapat tumawag lang ako dahil nga malapit na mag-college yung anak ko. Okay. Dahil nagkaroon ng K-12, tatanungin ko, paano makakuha ng benepisyo yung anak ko? Okay. Sabi nila, hindi nyo ba ma'am nabalitaan, noong 2013 pa, naglabas ng issue yung na sa may newspaper na nga kami, for liquidation na kami. Ang sabi ko, ba't hindi naman niyo ako binibigyan ng ng sulat sa bahay na for na pala kayo, liquidation. Ngayon, ang nakalagay dun sa nila, sa letter nila dun sa dyaryo, parang pinapalabas na kapag hindi ako nag-submit ng claims na on time, parang yung benepisyo ko, parang mababaliwala. Sabi ko, hindi naman tama yun. Biruin mo, 5 years kong binayaran yun. Tapos, lang naman ng trabaho namin yon. Tapos, ngayon, siyempre sa tagal-tagal ng pag-aantay namin, ilang years na, sasabihin nila, wala silang linaw na sagot kung anong gagawin kung mababayaran ba o hindi. Ma'am Vima, sandali ha. Alamin natin dito kay Attorney Fortunato Peralta, ang liquidator ng EduPlans Philippines ng Insurance Commission. Magandang hapon po, Attorney Peralta. Hello. Hello, Attorney Peralta. Good afternoon po. Hello, good evening. Good afternoon. Good Opo. afternoon. Si Erwin Tulfo po ito, kasama si Ben Tulfo. Live ho tayo sa Kilos Pronto sa PTV4. Sir. Good afternoon sa inyong dalawa. Opo. Sir, meron po kaming complainant dito ng laban sa EduPlans Philippines na wala man lang siya natanggap na sulat ni Ho ni Ha na kung ano na nangyari dahil magmamature na, yung anak niya magka-college na, pati sagot di siya sinasagot, Attorney Peralta. Hindi ko talaga nagpapadala ng sulat. Meron pong publication noon, matagal na under liquidation na siya, binibigyan lahat ng claimant na mag-submit ng requirements para ma-consider. Attorney, ang gusto lamang nitong nagrereklamo hong magulang na kung maaari, ayaw niya na parang nilalabas na kapag hindi siya nakapag-file ng claim ng mabilisan, mapo-forfeit. Sabi niya, matagal niya hong pinaghihirapan to, pag ipinag-ipunan. And gusto niya lang ho rito, wag naman hong ganun ang gagawin ho ng, kumbaga, sa liquid sa inyo ho. Na kung maaari, wag naman ho parang minamadali dahil sila ho, talagang on time ho sila nakapagbayad, eto nag-mature na, para sila pa ngayon pinarurusahan. Hindi po, baka nasa listahan naman siya, mag-submit na lang siya ng requirements. Ang sabi dun sa may mismong nila na kapag hindi nag-submit ng requirements, paano malalabas sa listahan? Ayun nga, Attorney. Meron silang sinabi dun Hindi po, meron kaming records. Meron ba kayong records? Pangalan. Okay, sige, pangalan. Hindi, yun yung letter nila na Anong pangalan? Kung kasama ka sa listahan, anong pangalan? Vima del Prado ako Vima del Bali, Prado. yung anak ko, Camille Andrea. Attorney. Camille Andrea Mercado, sir. Del Prado. Del Prado. Ayun lang ho, sir. Sir, pwede ho ba namin sa inyo papuntahin to, sir? Para medyo magkaliwanagan ho kayo, sir. Nakakaawa naman. Aha? Sa EduPlan. Oh, yan, sa EduPlan. Sa EduPlans, papunta siya sa Lunes? Huwag mo sa Lunes. Wala ako doon Anong araw? Mga papuntahin nyo ng Miyerkules. Miyerkules pa pwede ba sa iyo? Miyerkules. Okay. Kayo ba attorney ng EduPlans o kayo attorney ng Insurance Commission?
Appointed lang po ako, designated as liquidator ng Insurance Commission. Liquidator. Okay. Pero ikaw in-appoint lang. Okay. So sa Miyerkules, papuntahin ko si ma'am sa inyo. Ano po? Opo, padala nyo na ng requirements. Okay. Tulungan nyo na lang po ito, sir. Ha? Oo, At pag sinabi naming tulungan nyo, ayaw naming bumalik ito dito, okay? Nasasabihin, hindi po ako tinulungan. Dahil magkakaletse-letse ang buhay natin pareho, sir. Ako, sir. You hear me? Oo, naintindihan ko yun. Ayun. Alright. Okay. Well, malinaw po. Miyerkules, papunta po siya dyan sa inyong tanggapan. Sasamahan ng staff namin para siguradong tutulungan po ninyo. Ano, attorney? Oo, kung wala ho ako doon, ibibilin ko na. Hahanapin lang sa Sir, kayo na lang, sir. Kayo na lang, sir. Kasi maghahanda pa kayo ng pandeleche niyan, Sis, maganda na ho, sir. Kayo na lang, sir. Wednesday, sabi mo Wednesday. Wednesday. Oo. Ayun! Anong oras? Mga afternoon na lang. Anong Anong oras Sir, afternoon, mahaba sir? po afternoon. Alauna hanggang alas 5, Para 59. Mga alauna. Alauna. Ayun, alauna. Alright, attorney. Okay. Pupunta po siya. Maraming salamat po, attorney. Thank you, sir. Oo, maraming salamat din. Okay. Rin po. Sige. Ito ngayon papansinin. Alam mo, Win, hindi talaga madali para sa magulang na talaga nag-invest for college plan. Ewan ko kasi bakit nauso Seryoso. yung mga putok sa buho na yung mga hayop na insurance. nako. eh. Bayad ka ng bayad for 5 years. Pag naningil, akala mo, magnanakaw ka pa, parang kang hold-upper. Pasalamat ako dahil yung aking insurance plan para sa mga... Pagalit, ang sabi, wala pa naman Ay, daw huwag ka na maturity. mag-alala. Babalik ka roon at sigurado pagbalik mo, meron na kaming pandeleche para sa iyo. Yeah. Sila magkakaleche. Ibang klaseng leche. Gatas naman yun. Leche-leche, sabi niya kanina. Or, marami.